Kumakabog ang dibdib ni Micah habang nakaupo sa hanay ng mga aplikante na naghihintay sa holding area. Kung sakasakali, iyon ang unang trabahong papasukan niya matapos niyang makagraduate ng engineering. Kung hindi lang mahigpit ang pangangailangan niya, hindi niya papatulan ang rekomendasyon na yon ng kaibigan niyang si Louie. Sobrang layo kasi ng pagiging sekretarya sa kursong tinapos niya. Mahalagang makuha niya ang posisyong iyon para makahanap na siya ng bagong matutuluyan. Pinalalayas na kasi siya sa apartment na tinutuluyan niya. Ilang buwan na rin kasi siyang hindi nakakabayad ng upa. Malamig sa lugar kung saan sila naghihintay, kaya mas lalo pang nangatog ang mga tuhod ng dalaga. Agad na umayos ng pagkakaupo si Micah nang matanong niyang palabas ang isang babae na may hawak ng papel. Micaela Sebastian? Anito. Biglang napatayo si Micah. Ma'am, Anya, sabay taas ng kamay. Miss, pasok ka na doon sa pangalawang pinto sa kanan. Nakangiting sabi ng babae. Agad na inayos ni Micah ang sarili at saka siya naglakad sa direksyong sinabi ng babae. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kabang nararamdaman habang binabaybay niya ang pasilyo. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang dahan-dahan niyang pihitin ang doorknob. Unti-unti niyang natanaw mula sa siwang ng pinto ang lalaki na nakaupo patalikod sa kanya. Come in. Buo ang tinig na sabi ng lalaki nang marinig ang pag-ingit ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Micah at bahagyang napaurong nang umikot paharap ang inuupuan ng lalaki. Cedric? Mariing sambit niya. Si Cedric ang lalaking dapat sana'y pakakasalan niya. Ang lalaking ipinagkasundo sa kanya ng lolo niya at siya ring dahilan ng pagtakas niya sa kanila. Look who's here. Mukhang tadhana na ang nagdala sa'yo sa akin. Anang binata na nooy tumayo at naglakad papalapit sa kanya. Dali-daling tumalikod si Micah para lumabas. Pero agad na naiharang ni Cedric ang sarili sa pintuan at saka nito isinara. Palabasin mo ko. Uuwi na ako. Medyo mataas na ang boses ni Micah. Tinangka niyang baklasin si Cedric sa pagkakatakip sa pinto. Pero hindi niya ito matinag sa pagkakatayo. You need my help, hindi ba? Ani Cedric. Kailangan ko ng tulong pero hindi sayo, mariing sabi ni Micah. Nangingiting umiling si Cedric. Miss Sebastian, huwag kang umasta na para bang gustong gusto kong makasal sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, ganun din ako. Ganting sagot ni Cedric. Ganun naman pala eh. Ba't hindi mo nalang pigilan ang kasal? Bahagyang napangiti at napailing ang binata. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Kahit saan ka pa magtago, makikita at makikita ka nila. Buo na ang desisyon ng mga lolo natin. Kaya wala na tayong magagawa kundi magkasundo na lang. Napakunot ang noo ni Micah. Anong ibig mong sabihin? Pwede naman tayong magpakasal para pagbigyan sila. Kasual na sagot ni Cedric. Tila nakuha naman niya ang interes ng dalaga. Pagkatapos ano? Bahagyang mamiti si Cedric. Why don't we sit down and talk about it? Anito, sabay hila ng silya para sa dalaga. At saka ito naupo sa katabing silya. So anong plano mo? Tanong ni Micah. Magpakasal tayo para lang pagbigyan sila. Pero maghihiwalay din tayo sa takdang panahon. Sige, payag ako. Pero in my rules. Sabi ni Micah. Sure, ano bang gusto mo? Magpapakasal lang tayo pero hindi ako magiging asawa sa'yo. Napakunot ang noo ni Cedric. Ang labo naman ata nun. Matatalas ang pakiramdam ng dalawang matanda. Mapapansin at mapapansin nila yun. Di magpanggap tayong okay kapag nandyan sila, hirit ni Micah. Napatitig si Cedric sa dalaga. You mean to say, lolokohin natin ang mga pamilya natin? Bakit? Ano bang gusto mo? Yung totoong samahan ng mag-asawa? Yung ikaw at ako sa kama? Ganon? Bakit?
May mag-asawa bang hindi nagtatabi sa kama? Tanong ni Cedric. Napangisi si Micah sabay na pailing. No way. Hindi tayo magjowa. Parehas lang tayong naipit sa sitwasyon na to. Mariing sabi niya. Bakit pwede naman tayo magtabi ng walang nangyayari ah? Isipin mo lang na habang kasal tayo, nasa isang teleserye tayo, na ikaw ang bidang babae at ako naman ang leading man. Wala kang emosyon na dapat i-invest. Paano kung ayaw ko? Tanong ni Micah. Wala ka namang choice. Dahil sa oras na umuwi ka, itutuloy at itutuloy din nila ang kasal natin. Kaya imbis na takbuhan, bakit hindi na lang natin harapin to? Sige, payag ako. Pero 1 taon lang. Pagkatapos nun, maghihiwalay din tayo. Sabi ni Micah. Sure. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Kailangan natin kumilos ng gaya ng normal na mag-asawa. Pwede kong hawakan ang kamay mo. Pwede kitang yakapin, halikan at... Tama na. Putol ni Micah. Hanggang dun lang ang pwede mong gawin kapag nandyan sila. Kapag walang nakakakita, wala kang kailangang gawin. Mariing sabi ni Micah. So payag ka na? Tanong ni Cedric. Bigyan mo muna ako ng time. May kailangan lang akong kausapin. Sino? Yung jowa mo. Napataas ang kilay ni Micah. It's none of your business, mariing sabi niya. Napangiti naman si Cedric sabay taas ng 2 kamay. Tanda ng pagsuko. Pagkatapos ay lumipat na ito sa dati nitong pwesto sa harapan ng mesa. Pinagsalikop nito ang mga palad at saka seryosong tumingin sa dalaga. So anong alam mo sa pag-aalaga ng bata? What? Bakit sa pag-aalaga ng bata? Nakakunot ang noong tanong ni Micah. Hindi ka ba aware na may anak ako? Sekretary ang inaplayan ko rito, hindi yaya. Pero magiging asawa na kita. Bilang yaya, natural lang na ikaw ang magiging bagong mami ng anak ko. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya. No way! Namimilog ang mga matang sambit ni Micah. Nangingiting bumaling si Cedric paharap sa computer at saka ito tumipa sa keyboard. Uy, teka lang, wala akong alam sa pag-aalaga ng bata, napatayong sabi ni Micah. Nagangat ng ulo si Cedric at seryosong tumingin sa kanya. It's okay. Matututunan mo rin naman yun eventually. Kung may kukunin ka pang mga gamit sa apartment mo, kunin mo na at saka ka bumalik. Kung wala naman, hintayin mo na lang ako, sabay na tayong umuwi. Ani Cedric sabay baling sa computer. Napakunot ang noon ni Micah. Sabay? Anong pinagsasasabi mo? Bakit naman ako sasabay sa'yo? At saka paano mo nalaman na nasa apartment ako, ha? Muling sumulyap sa kanya si Cedric bago sumagot. Dating military officer ang mga lolo natin. Sa tingin mo ba may malilihim sa mga yon? Napakagat na lang sa labi si Micah at hindi agad nakakibo. Matagal na naming alam kung nasan ka, kaya alam na alam ko kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Ani Cedric. Pinaalis ka na sa apartment kaya wala ka na rin namang pwedeng balikan. Nakasimangot na sumagot si Micah. So all this time sinasakyan nyo lang din naman pala ang trip ko? Napaka-cooperative mo naman pala kila lolo. At talagang nakipagsabuatan ka pa kay Louie, ha? Napangiti si Cedric. Hindi ko nakasalanan na nangangailangan ka ng tulong at lumapit ka sa tao na nagkataon naman na kaibigan ko rin. Sa dinami-dami ba naman kasi ng lugar sa Pilipinas, dito ka pa talaga sa teritoryo ko napadpad. Malay ko ba na taga Manila ka rin? Hindi ba taga Bulacan ang pamilya mo? Matagal na akong umalis doon. Sila mama na lang ang nandun. Sige na, doon ka na muna sa receiving area. Tatapusin ko lang to tapos uuwi na tayo. Ani Cedric, na nooy nakatuon na ang mga mata sa computer habang nakikipag-usap. Hindi na umimik si Micah na nooy naglakad na papalapit sa receiving area. Nadiring naman kalayuan sa table ni Cedric. Nang makaupo ay dali-dali niyang dinukot ang cellphone sa bulsa at sa kanya tinawagan si Louie. Louie, taksil ka. Bakit mo ako ipinain kay Cedric, ha? Bakit hindi mo sinabi na magkakilala pala kayong dalawa? Hindi ba't kinukwentuhan pa kita tungkol sa kanya? Dinig na dinig ni Cedric ang sinabi ni Micah. Kaya napasulyap siya rito at napangiti. Micah, I'm sorry. I have to do this. Ani Louie. Hey, anong ibig mo sabihin?
Umayon ka na lang sa kung anong plano ni Cedric para matapos na yung problema mo. So alam mo rin ang tungkol sa plano niya? Micah, I'm sorry, I need to go. Louie, habol ni Micah. Pero ibinabaan na nito ang phone. Napailing na lang si Cedric na nooy muli nang itinuon ang atensyon sa computer. Panay ang himas ni Micah sa ulo habang nagbibiyahe sila pa uwi. Kaya agad itong sinita ni Cedric. Okay ka lang ba? Tanong nito nang sumulyap sa dalaga. Medyo masakit kasi ang ulo ko. Okay lang ba na umidlip ako? Sure, maikling sagot ni Cedric. Agad namang ipinikit ni Micah ang mga mata at saka sa bahagyang sumandal sa upuan. Napamulat siya ng mga mata nang maramdaman niya ang bahagyang pagbaba ng upuan nang i-adjust ni Cedric. Ibinaba ko lang para komportable ka. Nito, sabay baling sa manibela. Salamat, mahinang sabi niya. Medyo mahaba-haba rin ang naging tulog ni Micah. Nagising na lang siya nang tapikin siya sa balikat ni Cedric nang makarating sila sa bahay. Nag-iinat-inat pa siya nang tumingin sa binata. Pero biglang nanlaki ang mga mata niya at biglang napabangon nang mapansing madilim na sa paligid. Nasaan na tayo? Anya, sabay dungaw sa bintana. Nandito na tayo sa bahay ko. Tumayo ka na riyan, ani Cedric habang nagkakalas ng seatbelt. Hala, yung mga gamit ko. Hindi natin nadaanan sa apartment. Sambit niya. Ipakukuha ko na lang sa driver ang mga gamit mo. Ani Cedric bago ito bumaba na sa sasakyan. Mabilis na kumilos si Micah. Ibinalik niya sa dati ang upuan at sa kanya inayos ang sarili. Pagkatapos ay bumaba na siya ng sasakyan at sumunod kay Cedric.